Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Dalawang karanasan kong ito at nangyari sa lugar namin na matatagpuan sa isang bayan sa Capiz. Itong unang karanasan ko ay nangyari way back 1997. Nasa 12 anyos pa lang ako nung time na to. At nang dahil nakalimutan ko ng ibang pangyayari, ay tinulungan ako ni Kuya para mabuo ang kwentong ito. Mahigit 5 taon kasing agot namin at ako yung bunso sa amin. Isang umaga, araw ng Biyernes, habang ako ay naglalabas sa likod ng aming bahay, ay dumating itong aking kababata na tawagin natin sa pangalang Ramon. At sabi niya, maliligo daw sila sa isang sapa na malapit lang sa amin. Sabi ko naman sa mga ito, susunod na lamang ako nang dahil papagalitan ako ng aking lola kapag hindi ko tatapusin ang aking mga gawain. Sa murang edad, Sir Chris, kami na yung naglalaban ng mga damit namin. Sinasanay kami ng aking lola kasi ayon sa kanya, mas madali daw kaming makahanap ng mapapangasawa kapag ganito kami kasipag. Susunod na lang ako sa inyo, Ton. Muna na kayo doon. Pasigaw na sabi ko kay Ramon na sa mga sandaling ito ay nasa labas ng bakuran. Sige, hihintayin ka namin doon. Sagot naman niya at ako naman ay dali-dali kong naglaba at nakita din naman ni Lola si Ramon. Huwag kayong masyadong maingay doon sa sapa ha. Biyernes ngayon. Sabi naman ng aking lola. Nakula, dito ako lumaki at ilang beses na po akong naligo doon. Wala naman kaming naranasang anumang kababalagan. Wala na pong mga kwentong ganyan la. Sagot ko sa kanya at para bang confidence ako na sabihin ito sa kanya. Huwag ka lang magpakampante. Ganyan na mga sinasabi ng hindi pa nakakaranas. Patawang sagot niya. Pinayagan naman niya ako na tumungo sa sapa at kampante din naman siya na walang mangyayaring masama sa akin. Doon din naman ako lumaki at mula pagkabata ay doon din naman kami naliligo, lalo na tuwing tag-init. Bandang 8:00 ng umaga ay tumungo na ako doon para maligo. Wala na rin po kami mga pasok sa mga panahong ito. At pagkarating ko doon ay nakita ko si Ramon na nakaupo sa isang malaking bato. Basang-basang kanyang katawan, kaya ang ibig sabihin ay naligo na ito. Nakita ko rin ng isa pa naming kababata na tawagin natin sa pangalang Benjo. Hoy Benjo, halika dito. Meron akong sasabihin. Pasigaw na sabi ko at agad naman siyang lumapit sa amin. Ano yon? Sabi niya. Wala lang, sabi ko. At agad niya akong hinampas sa mga braso. At dito na nagsimula ang kulitan. At nagtakbuhan kaming lahat patungo sa sapa at nagtampisaw. Meron naman kami mga kabaryo na naglalaba doon at nakatingin lamang sila sa amin. Makalipas ang 1 oras ay nagsiuwian din ang mga ito kasi tapos na maglaba. Kami naman ay patuloy pa rin sa pagtampisaw habang pinag-uusapan ng mga bagay-bagay sa aming baryo. Makalipas ang ilang sandali ay tumawa si Benjo at sa lakas ng kanyang pagtawa ay parang hindi na ito makahinga nang dahil din sa nakakatawang mga sinabi ni Ramon. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Chris, ay nakita ko siyang napatingin sa itaas hanggang sa tumirik ang kanyang mga mata. Bigla ring humangin ng malakas at napakalamig na sa buong buhay ko
ay noon ko lang naramdaman. Tapos nakaamoy kami ng kakaibang amoy. Medyo mabango na medyo mabaho. Basta hindi po namin maintindihan at ang tapang ng amoy na ito. Agad ko namang binuhat si Benjo at dali-dali kaming umahon. Pagkarating namin sa gilid ng sapa ay agad ko siyang sinampal. Hoy Benjo, Benjo, huwag kang magbiro ng ganyan. Sabi ko kasi inisip ko na baka pinagtitripan niya kami ni Ramon. Pero hindi Sir Chris. Totoo na merong nangyayari sa kanya. At nang mailayo namin siya mula sa sapa, ay dito na siya nahimasmasan. Oy Benjo, anong nangyari sa'yo doon? Tanong ko sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Tanong naman niya na tila ba hindi niya maalala na merong nangyari sa kanya. Biglang tumirik ang mga mata mo at kung hindi kita sinalo, baka nabagok na yung ulo mo sa bato. Sagot ko sa kanya. Talaga? Nangyari sa akin yon? Tanong niya na tila ba hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Umuwi na lamang kami sa bahay Sir Chris at kinuwento ko naman kay Lolang tungkol dito. Yan ang sinasabi ko sa iyo. O ano? Hindi ka pa naniniwala? Tanong niya habang nakangiti. Kakaiba la. Dumampi yung malamig na hangin sa akin. Ang lamig. At nakaamoy kami ng kakaibang amoy. Sagot ko pa sa kanya. Lumapit naman ito at piningot niya ang aking tenga. Sabay sabing, makinig ka sa matanda kasi mas marami na kaming naranasan. At napaaray naman po ako. Kinahaponan ay dumating sa bahay ang nanay ni Benjo at ang akala ko naman nung una ay meron na siyang kailangan kay Lola. Pero narinig ko na si Benjo ay tinamaan daw ng lagnat kaya naman lumabas ako ng bahay. Tita, kumusta po si Benjo? Tanong ko sa kanya. Nandoon sa bahay. Ikuwento mo nga sa akin ang mga nangyari. Sabi niya at ginawa ko naman. Hindi naman siya makapaniwala pero gaya ng sabi ni Lola ay meron ding mga kababalagan na nagaganap doon sa may sapa. At napailing na lamang ako. Pinuntahan ko naman si Benjo sa kanilang bahay at nakita ko itong nakahiga. At nung hinawakan ko ang kanyang mga balat, ay mainit nga ito. Meron nga siyang lagnat at sa tingin ko, mataas na sa mga sandaling ito. Ang nanay naman niya ay tatawag pala ng albularyo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay dumating ito na kasamang isang albularyo. At agad namang sinimulan ng paggamot kay Benjo. At naging maayos naman ang lahat. Bandang 6:30 ay umuwi ako sa bahay para maghapunan. At bandang 8:00 ay pumasok na ako sa kwarto para magpahinga. Pabalik-balik pa rin sa aking isipan ang mga nangyari kay Benjo. At kinikilabutan ako sa tuwing maaalala kong mga sandaling tumirik ang kanyang mga mata. Halos kulay puti na sa mga sandaling iyon. Makalipas sa mahigit kalahating oras ay dinalaw ako ng antok at hindi ko naman namalayan na nakatulog ako. Nanaginip naman ako ng kakaiba. Nakatayo daw ako sa sapa at alam ko sa amin ang sapa na ito. Subalit ang pinagkaiba nga lang ay meron akong nakikitang mga malalaking bahay sa paligid. Alam kong sa amin ang sapa na ito kung pagbabasehan ng paligid. Yun nga lang merong mga bahay. Ito lang yung pinagkaiba. Naglakad daw ako sa pinakamalapit na bahay kasi gusto kong makita ng malapitan. Ang ilang bahagi ng bahay gawa sa ginto at medyo kumikinang pang mga ito. Yun nga lang bakit walang tao. Wala akong nakitang ni isang tao sa paligid.
Nakabukas ang mga bintana pero walang tao. At nang makalapit na ako sa bahay na ito, ay bigla kong naamoy ang amoy na naamoy namin sa sapa. Doon ang gagaling sa loob ng bahay. At dito na po ako kinilabutan. Alam kong nananaginip ako at gustong gusto kong magising sa mga sandaling ito. Pero hindi ko magawa. Dito na po ako kinabahan kasi yung sitwasyon na alam kong panaginip lamang ito at gusto mong magising. Parang malulunod din ako sa mga sandaling ito. Kaya naman sinubukan kong tumakbo sa bahay namin. Pero pagkarating ko sa bahagi na kung saan naroroon ang bahay namin, ay wala daw akong makita. Kakahuyan lang nandoon at para bang bumalik sa unang panahon na walang mga bahay. Pero sa di kalayuan, ay nakita ko yung bahay ng kabaryo namin. Bahay ng isang dating kilalang albularyo sa baryo. Doon siya nakatira. Pero sa mga panahon po na ito, ay matagal na siyang sumakabilang buhay. At ang magmamana sana ng kanyang kakayahan ay ang kanyang bunsong anak. Pero hindi daw niya ito tinanggap, kaya nabaliw po siya. Takang-taka naman ako kung bakit ang kanilang bahay ay ang aking nakikita sa aking panaginip. Lumapit pa daw ako doon, pero bago pa man ako makarating nagising ako at nakita ko nakapaligid sa akin sina lola, nanay, tatay at ang aking mga kapatid. Basang-basa ang aking katawan kasi binuhusan doon nila ako ng tubig. At ayon naman sa kanilang kwento, binabangungot daw ako. At sa maniwala kayo o hindi, mahigit 1 oras nila akong ginising. Ginawa daw nila ang lahat kasi hinahabol ko na ang aking hininga. May mga sandali daw na kalmado ako at may mga sandali na nagpapanik ako habang nakapikit ang aking mga mata. At binabanggit ko daw ang pangalan ng dating albularyo sa lugar namin. At ang ipinagtataka ng aking lola, paano ko daw nakilala at nalaman ang pangalan ng albularyo na ito? Hindi ko daw ito naabutan. Mga binata pa lang daw sina tatay nung namatay ito. Kaya labis ang pagtataka ng mga ito. Hindi sila makapaniwala na ganito yung aking napanaginipan. Pagsikat ng araw, ay tinawag namin ng albularyo na gumamot kay Benjo at ginamot niya rin ako. Pumasok naman sa isip ko si Ramon at pinunta nito ni Kuya para kumustahin kasi baka meron din nangyaring masama sa kanya. Pero nalaman namin na wala at walang naranasang kakaiba si Ramon. Kami lang talaga ni Benjo ang nagkaroon ng ganitong karanasan. Pero ako yung nakaranas ng malala at muntik pang malagay sa alanganin ng aking buhay. At sabi naman ng albularyo, pwede pa rin naman kaming pumunta doon sa sapa. Nagalit lamang ang mga nakatira doon kasi nabulabog doon namin ang mga ito. Binigyan naman niya ako ng isang pangontra na mas malakas kesa sa binigay niya kay Benjo. Kasi parang ako daw ang kanilang punteriya. At magmula nun Sir Chris, ay naging tahimik na rin ang bawat gabing nagdaan. Pero kailanman ay hindi na ako bumalik doon sa aming sapa. Natakot na ako. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari pa rin po sa lugar namin. Pero sa mga panahon po na ito ay meron na akong asawa at anak na 2 taong gulang. Isang gabi, dali-dali akong tumungo sa bahay ng isang manghihilot nang dahil yung anak namin ay nahulog sa hagdan ng bahay. Hindi naman po masyadong mataas Sir Chris, pero nang dahil nga bata ito, ay malambot pang kanya mga buto. Nang marating kong bahay ng manghihilot, ay agad naman siyang sumama sa akin pabalik. Ito na niya hinilot ng dahan-dahan ng aming anak para mahibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Subalit napansin namin na unti-unting uminit ang kanyang katawan at para bang tatamaan ito ng lagnat. Yung asawa ko mabilis pong magpanik at nagsabi ito na dalhin daw namin sa bahay paggamutan. At hindi naman namin siya masisisi kasi naninigurado lamang ito at naiintindihan ko.
Yun nga, aking niligpit ang mga dadalhin naming gamit kasi mula sa amin ay mahigit kalahating oras ang biyahe bago marating ang bahay pagamutan. Sinamahan naman kami ni Kuya at habang naglalakad kami palabas ng baryo, sa maniwala kayo o hindi ay biglang napasigaw ang aking asawa na siyang unang naglalakad sa amin. Bitbit pa niya ang aming anak at ako yung nasa pinakalikod. Agad akong tumakbo papunta sa kanya, pero bago pa man ako makarating ay nakita ko itong malaking pusa na nakaharang sa aming daanan. Nakatingin ito sa amin at tila ba anumang oras ay tatalon sa aking asawa. Ang ginawa namin ni Kuya ay kumuha kami ng malaking bato at nung babatuhin na sana namin ay mabilis po itong nawala. Madilim po kasing daan sa mga panahong ito at ayon sa aking asawa, parang hindi nga niya napansin na umalis doon ang pusa. At sa tingin naman namin, talagang aswang po ito. Sige na, magpatuloy na tayo. Kasi kung babalik tayo, baka ano pang mangyari. Baka sundan pa tayo sa bahay. Sabi ni Kuya at nagpatuloy nga kaming tatlo. Pagkarating namin sa bayan ay agad kaming sumakay at tumungo sa bahay pagamutan. At kinabukasan nung lumabas kami, ay dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ng aking asawa. Doon kami pansamantalang tumira at makalipas ang isang buwan, bumalik kami sa bahay na meron ng mga panangga at pangontra. Naging tahimik naman pong bawat gabing nagdaan at hindi na naulit ang karanasan namin ito. Ito lang pong may ibabahagi ko sa inyo. Wala nang iba. Isa po ako sa mga nakaranas ng kababalagan. At to see is to believe talaga, Sir Chris. Tama po ito. Maraming salamat po sa pagbigay ng oras sa aking kwento. Araw-araw po kami nakikinig dito. At mag-iingat po kayo palagi. At ngayon po, malaki na yung anak namin. Hanggang sa muli po.